Pag-uwi ni Janine mula sa mall, ay dinatnan niya sa loob ng bahay nila si Charlie. Ang kanyang ina at si Kathleen uli ang umiestima rito. Nag-alala raw siya sa iyo, salubong sa kanya ng kanyang ina. Hinagkan niya ito sa pisngi. Si Kathleen ay nanatili nakaupo pero nakatingin sa kanila. Nagtalo ang isip niya kung magdadahilang masama ang pakiramdam at magsasabi kay Charlie na hindi niya ito maharap o iistimahin na lang ito at sasabihang wala ito maasahan sa kanya. Pero ipinasya niyang harapin na muna ito at maghintay ng pagkakataon upang masabi niya rito kahit na ang maging kaibigan nito ay ayaw niya. Naupo siya sa tabi ni Kathleen. Nakapagitna ito sa kanila ni Charlie. Tatayo sana ang kanyang kapatid upang umiba ng pesto pero naagapan niya ito sa kamay. Diyan ka na lang, utos niya rito. Hindi na ito nagpumilit na tumayo. Ginabi ka, puna ng kanyang ina. Saan ka ba galing? Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Kasama ko po ito, pagsisinungaling niya. Manliligaw niya dati ito. Nakasabay nito sa panunuyo sa kanya si Vernon. Matagal siyang namili sa mga ito bago nagpasyang si Vernon ang sagutin. Simple lang ang dahilan kaya ito ang sinagot niya. Mas may nararamdaman kasi siya rito. Apparently, she made a bad choice. Isang araw lang pagkaraan na mahuli niyang may kasamang ibang babae si Vernon, ay tumawag agad si Basil sa opisina nila. Ang hula niya ay si IC ang nagbalita rito. Kaibigan nito ni IC. Ito ang nagpakilala sa kanya sa lalaki. Parang gusto na naman kasing uling manligaw ni Basil. Nagyaya na agad ito na lumabas sila. Tinanggihan lang niya. Mas gwapo at parang mas mabait si Charlie kaysa rito. Mabait din naman si Basil. Pero talagang lamang pa rin ito kay Charlie. Basil was a real engineer. He was a mechanical engineer working in a car company. Disente ang trabaho nito. Walang manlalait sa kanya kapag naging nobyo niya ito. May inggit, mayroon. Disente at mayaman kasi ang pamilya ni Basil. Kaya nga, takang-taka siya sa sarili niya kung bakit ang hambog na si Vernon ang pinili niya kaysa rito. Pareho namang well-off ang pamilya ng mga ito pero mas mabait si Basil kaysa kay Vernon. Katunayan, halos lahat ng kaibigan niya ay mas gusto si Basil kaysa kay Vernon. Hindi talaga nag-iisip ang puso. Bakit mo kasama yon? Tanong ng kanyang ina. Nagyaya ho siyang lumabas. Nanliligo ba uli sa'yo yon? Sumunod na tanong ng kanyang ina. Opo, walang gatol na sagot niya. Si Basil naman siguro ang nagkakanda samid-samid ng mga sandaling iyon. Nakita niya ng ulimlim ang mukha ni Charlie. Naapektuhan kaya ito sa sinabi niya? Malamang. Hindi na uli kumibo ang kanyang ina. Bakit ka nadalaw? Tanong niya kay Charlie. Tinatawagan kita sa cellphone mo kanina pero walang sumasagot. Pagkatapos, may nag-reject ng tawag ko. Kwento nito. Nag-worry ako. Alam ko namang hindi mo i-reject ang tawag ko. Baka kako, may nangyayaring hindi maganda sa'yo. Tumawag uli ako kanina habang pupunta rito pero naka-off ang cellphone mo. Lalo akong kinabahan. She could see on his face that he was genuinely concerned. Naubusan lang ako ng battery. Pagsisinungaling uli niya. Gusto sana niyang sabihing sinadya niya iyon pero nagpigil siya dahil kaharap pa rin nila ang kapatid niya at ang kanyang ina. Naubusan ako ng battery. Pagsisinungaling uli niya. Gusto sana niya sabihing sinadya niya iyon pero nagpigil siya dahil kaharap pa rin nila ang kapatid niya at ang kanyang ina. Tumayo ang kanyang ina. May iwan ko muna kayo. Paalam nito bago naglakad patungo sa kusina. Si Kathleen naman ay nanatili lang nakaupo. Kinuha niya ito sa tinging nagtataboy. Saka lang ito tumayo. Aakyat mo na muna ako, paalam nito. Saka tinungo ang hagdanan. May sasabihin sana ako sa'yo, sabi ni Charlie. Nang mawala na sa paningin nila si Kathleen. Ako muna ang may sasabihin sa'yo, aniya. Yung binanggit ko kanina, si Basil. Hindi ko lang siya manliligaw. Desidido siyang tapusin na ang anumang ugnayan mayroon sila ni Charlie. Siya rin ang mahihirapan
kapag tuluyang mahulog ang loob nito sa kanya. Hindi niya kaya iyong lalaitin siya ng lahat ng kakilala niya. Araw-araw ay ipinapakita ni Charlie sa kanyang hindi ito mahirap mahalin. Araw-araw ay ipinadarama nito sa kanya na mahalaga siya rito. Sinagot ko na siya kanina. Pagpapatuloy niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkagulat na gumuhit sa mukha ni Charlie. At pagkatapos ay ang panlulumong hindi rin ito nagawang itago. Pinalis agad niya iyon sa isip niya. Hindi siya dapat magpatangay sa kung anumang nararamdaman niya para kay Charlie. Ang bilis, no? Pilit ang ngiting sabi niya. Matagal na rin naman kasi kaming magkakilala. At matagal na rin kasi siya naliligaw sa akin. Malakas ang loob niyang gamitin si Basil dahil hindi naman ito kilala ni Charlie. Kung sakali ay hindi mabiberifika nito ang katotohanan ng sinasabi niya. Ang mahalaga ng mga sandaling iyon ay ang maitaboy na muna niya ito. Ilang sandali ring nanahimik ito bago nagsalitang muli. Pwede naman siguro tayo maging magkaibigan. Pwede, nag-aalangang sabi niya. Pero mas maganda kung huwag na lang. May malaking bakit na nakaukit sa mukha ni Charlie nang tingnan siya. Siloso kasi si Basil. Baka pag-awayan pa namin yung pagiging magkaibigan natin. Paliwanag niya. I just came from a heartbreak, di ba? Masakit naman kung mauulit ito. Parang may bikig sa lalamunan niya habang nagsasalita. Sumasabit sa lalamunan niya at sumusugat doon ang bawat salitang binibigkas niya. Sana naiintindihan mo. Parang maiiyak na si Charlie. Tumungo ito bago sumagot. Kung iyan ang gusto mo. Tumayo na ito. Aalis na siguro ako. Hindi niya pinigilan ito. Inihatid niya ito sa pintuan. Janine, tawag nito sa kanya. Tumingin siya rito. Hinintay ko anuman ang gustong sabihin nito. Gusto ko malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi siya nagpakita ng reaksyon. Ngumiti lang siya ng matipid. Paglabas nito ng pinto, ay hindi na nito inihatid sa gate ng bahay nila. Isinara na niya agad ang pinto. Sumandal siya sa pintuan. Kinokontrol ang sarili na mapaiyak. Bakit ba hindi na lang naging janitor si Charlie? O jeepney driver? O kahit ano pang mababang klase ng trabaho? Basta huwag lang iyong kasalukuyang trabaho nito. Tama lang yon. Wala ka ng problema ngayon. Sabi ni Pauline nang ibalita ni Janine rito sa telepono ang ginawa niya kay Charlie. Nasa sariling kwarto siya ng mga sandaling yon. 3 oras na mula na magpaalam si Charlie. Malinaw pa rin sa isipan niya ang lungkot na rumehistro sa mukha nito. Paano ngayon yung kay Basil? Nag-aalala ang tanong niya. Siya ang ginawa kong pantaboy kay Charlie. Wala yon. Hindi naman sila magkakilala. Pero pwede mo namang gawin totoo yun. Mukha namang may balak uling manligo sa iyo si Basil. Kahit naman, nung kami pa ni Vernon, ay nagpaparamdam pa rin sa akin yon. Sabi mo noon, may nararamdaman ka sa kanya kahit konti, di ba? Oo. Naroon pa rin ba ngayon yon? I don't know. Nandyan pa siguro yon. Natatakpan lang ng galit mo kay Vernon. Puro negatibo pa kasi yung nasa dibdib mo eh. Pag nawala na yan, magre-resurface na yan ng mga positive feelings mo. At baka isa sa mga magre-resurface ay yung dati mong feelings kay Basil. Ewan. Why don't you go out with him again? Kabibreak lang namin ni Vernon. So what? Anong gusto mo? Maghihintay ka pa ng 1 taon bago makapag-date ulit? Ano yon? Parang babang luksa? Hindi naman namatay si Vernon. Sana nga namatay na siya. Natawa si Pauline. Alam mo, ang weird mo talaga pag galit ka. Kaya kung sino-sino ang nakikilala mo sabi nito. Automatikong may gumuhit na kirot sa dibdib niya. Mabait naman si Charlie. Ipinagtanggol pa. Alam mo, dapat talaga makipag-date ka na lang sa ibang guy. Yung hindi ka diri ang trabaho. Baka isang araw, magising ka na lang na in love ka na kay Charlie na yon. Naku, kukutusan kita pag nangyari yon. Hindi mangyayari yon, sabi niya. Pero
Alam niyang hindi siya sigurado sa sinabi niyang iyon. Alam niyang pwede talaga siyang gumising isang umaga na nasakop na ni Charlie ang puso niya. Napakislot si Janine nang tumunog ang cellphone niya sa tabi niya. Nasa opisina siya at abala sa harap ng computer monitor. Iniisip kasi niya baka si Charlie ang tumatawag at makiusap na mag-usap sila o magkita. Hindi kasi niya alam kung magkakaroon siya ng lakas ng loob ulit na hiyain ito at itaboy. Kinuha niya ang cellphone niya. Si IC ang tumatawag. Bakit? Tanong niya rito. May gagawin ka ba mamayang uwian? Wala naman. May time ka para mag-dinner? Sige, saan tayo kakain? Hindi ako ang kasama mo. Sino? Si Basil. Bakit ikaw ang nagyayaya sa akin? Ginawa kong padrino eh. Nahihiya na raw na yayain ka. Palagi naman daw siya nare-reject. Baka raw pwedeng ako ang magkumbinsi sa'yo. Ano akala niya? Hindi kita kayang tanggihan? Parang ganun na nga. Pwes, nagkakamali siya. Tatanggihan mo ako? Ipapahiya mo ba ako kay Basil? Tinatamad pa ako maglalabas eh. Akala ko ba gusto mo makalimot? Don't worry. Buradong-burado na sa isip ko si Vernon. Ayoko nang isipin yon dahil masisira lang ang araw ko. Si Charlie ang tinutukoy ko. Hindi siya nakaimik. Pag hindi mo nilibang ang sarili mo, baka tuloy ang kamalaglag sa lalaking yan. I will tell you something. 2 nights ago, napadaan ulit ako sa lugar kung saan nakita natin noon si Charlie. Nakita ko ulit siya doon. Parang naghihintay uli ng alam mo na, may mga kausap siyang lalaki na siguro ay makagaya niya ang trabaho. Nakaramdam siya ng panlulumo. Are you going out? Pukaw ni IC sa pagkatahimik niya. Sasama ako sa kanya kung kasama ka. Paano kayo magkakahulugan ng loob kung nakatunganga ako sa inyong dalawa? Baka kami pa ni Basil ang magkain laban. Hindi maganda. Kayo na lang. Harmless naman si Basil. Walang date kung wala ka. Sige na nga. Habang nilalapag niya ang cellphone niya, ay si Charlie ang nasa isip niya at ang binanggit ni IC na nakita nito sa lugar na unang kinakitaan niya ang binata. Gusto niya maawa rito. Sa isang Italian restaurant, nagpunta sina Janine, Basil at IC. Tulad ng dati, ay asikasong-asikaso si Janine ni Basil. Mula sa pagsundo sa kanya sa opisina niya, sa pagsakay sa kotse, sa pagbaba roon, sa pagpasok sa restaurant at sa pagupo. Parang ang hindi rin nila kasama si IC, but IC didn't mind. Habang kumakain, ay nasa kanya rin ang atensyon ni Basil. Kahit si IC ang nagsasalta, ay sa kanya ito nakatingin. Parang hindi nito kilala si IC ng gabing iyon, na para bang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Palagi nitong ipinaparamdam sa kanya na espesyal siya rito. Kaya nga nagtataka siya sa sarili niya kung bakit si Vernon at hindi ito ang sinagot niya. Nasundan pa ang paglabas nilang iyon ni Basil. Hindi na nila kasama sa IC na mga sumunod nilang lakad. She was starting to get comfortable with him again. Minsan, sakay ng taxi ay dumaan ulit siya sa lugar na una niyang kinakitaan kay Charlie pero hindi niya ito nakita roon. Ipinaikot-ikot pa niya ang taxi pero wala talaga ito. Hindi ba ito nagtrabaho ng gabing iyon? O may kaulayaw itong customer ng mga sandaling iyon? Hindi naman katakataka kung maging mabili naman si Charlie. Nalilito na siya sa sarili niya. Gusto ba talaga niya mabura sa isipan niya si Charlie? Oo, ang isinagot ng isip niya. Kung ganoon, ay bakit hindi lang ang isip ang inaaksyon niya rito, kundi pati panahon? Baka nga nakalimutan na siya nito. Mula nang itaboy niya ito, ay hindi na siya ulit tinawagan nito. Even the regular text messages he was sending her had disappeared. Maybe he didn't truly love her. Or maybe he really loved her that he was so devastated when she told him she already had a boyfriend. May mga lalaki talagang kapag binigo ng isang babae, ay hindi na nagpapakita pa sa nasabing babae. Pagkaraan pa ng ilang araw, ay nagtapat na uli sa kanya si Basil. Kahit konti, hindi nabawasan ng pagmamahal ko sa iyo, sabi nito sa kanya
Habang kausap niya ito sa telepono. I was always praying na sana ay magkaproblema kay ni Vernon at mag-break para magkaroon ulit ako sa iyo ng pagkakataon upang ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. May palagay siya na nagsasabi na totoo si Basil. Na totoong hindi nabawasan ang nararamdaman nito sa kanya kahit pa nagtagal din ng 2 taon ang relasyon nila ni Vernon. Hindi naman kasi ito nawala sa paligid niya. Nagpapadala ito ng regalo sa kanya tuwing may okasyon. Ito pa mismo ang nag-aabot sa kanya. Pinagsisilosan nga ito noon ni Vernon. Hindi lang niya alam kung sinasadya nitong pagsilosin si Vernon para mag-away sila. Kaya siguro kami nagkahiwalay ni Vernon, sabi niya. Ipinagdasal mo pala. Siguro nga, sinasadya nito na pagsilosin noon si Vernon. Natawa ito ng marahan. Kasalanan ba yon? Ewan ko. I love you, Janine. I think I was born to love you. Basil was a good guy. May nararamdaman na ulit siya rito kahit papaano. Bagamat, mas malalim pa rin yung nararamdaman niya para kay Charlie. But, Charlie was not a decent guy. Si Basil, oo. Kung hindi siya gagawa ng paraan, baka yumabong nga ng yumabong ang pagtingin niya kay Charlie. Itinaboy na nga niya ito. Kailangang panindigan niya ang desisyong iyon. Ilang araw pa nagdaan at sinagutan niya si Basil. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.